Yun, welcome sa panibagong video. I am Jamich, and for today's video, update ng ating Honda CR-F 150L na luggage. So dumating na yung ating binili online. So ito yung side luggage at unboxing natin siya ngayon. Actually, mga ganitong panahon talaga hindi tayo masyadong nag-ride. So ito yung ating hibernation. At the same time, at habang wala tayong rides, ginagawa natin yung setup ng bawat motor natin. Preparation para sa mga susunod na rides or long rides. So mga ganitong panahon, nagpapahinga tayo, set up tayo ng motor. At ito na nga, ang next nating sineset up ay yung ating Honda CR-F 150, yung mga lalagyan natin, yung mga luggage. Actually, hindi bagay yung top box, kaya naman bumili tayo ng side luggage, o ito yung soft panniers, ano. So popular din to sa ibang bansa, hindi lang dito sa Pinas. Hindi ko lang alam kung nakita nyo na to, pero sabay-sabay nating i-unboxing para makita nyo. And then ipit natin dito sa ating Honda CR-F na tapat ko. Hindi ko alam kung nakikita sa video itong motor natin. Alright, so huwag natin patagalin guys. Buksan natin, kulay green na lagyan. So 1 week din natin itong binili kasi galing pa siyang China. Alright, so buksan na natin. Alright. So tingnan natin kung tama yung dumating na package natin. Actually, ang presyo nito is around 5,000 pesos. Sa mga gustong malaman yung presyo, no? At binili natin siya during sale. So online natin siya binili. Ayan, mukhang tama naman. Nakita ko na yung size. Ayan. So mukhang tama naman siya. Base sa mga unboxing na napanood ko, ganito yung box. Yun. So ito yung Reno Walk. Ayan. So ito yung MT-1428. So 28 liters siya, 14 each side. So kaya 1428 motorcycle saddle bag. At maganda nito, waterproof siya. Ayan. So hindi na tayo mag-worry kung umulan o umaraw. Then malalaman natin yung quality niya maya-maya lang. So ito yung box niya, may nakalagay na large kasi ito yung order natin. Merong size na medium at medyo maliit yung para sa atin, medium or small. Tama ba? So parang bitin tayo sa size na yun, 9 liters lang yon. So ito yung likod niya. At ayan, kung nakikita nyo, ganyan ang itsura niya. So buksan na natin yung box. So wala siyang, hindi siya seal guys. So bukas na siya dito sa ilalim, siguro dumaan sa custom clearance. Kaya dito sa ilalim bukas, dito naman wala siyang seal. Okay, madali din siyang buksan. Yan. So etong plastic naman niya, sealed naman siya, oh. So hindi pa siya nabubuksan talaga. Ang ganda. So medyo may kabigatan siya guys, no. Parang mga 1.5 kg to 2 kg din to. So ibig sabihin maganda yung quality kasi mabigat. Ganun ba yun? So usually gano'n naman, maganda yung quality pag medyo may kabigatan. So ito, hindi pa siya talaga natitir, oh. Hindi pa siya nabubuksan. At tayo nabukas, ayan, nasira na. Alright. So yun, dalawa siya. Yan. So total 28 liters. So kala mo malaki pero parang medyas. Ano? So sa likod niya ito, meron siyang anti-scratch, ano, tsaka kumakapit siya siguro para maprotektahan yung pintura natin or yung gloss. Yan, so ang ganda yung gloss ng ating finish ng pintura. So ito yung kanyang mga label. Alright, so ganito siya guys. And ipit natin siya. Lagay natin sa labas yung ating motor kasi sikip natin dito. So ayan. Dalawa, left and right. Sana tama yung dumating left and right. Ayan, left and right naman siya. So eto, yung tsura niya guys. So medyo sakto lang yung size niya kasi may extra large. Tingin ko sobrang laki na nun. So 14 liters plus 14, sakto na yun sa ano natin.
Kasi meron pa rin naman tayo ditong Craiga. Yan, shoutout sa Craiga. 5 liters to. Ganun din sa kabila. Bukas pakita ko kung paano ko ito kinabit. Kung saan ito naka-attach. So wala na tayo ditong mga metal bracket. Diretso na sa fairings ng plastic ng CRF natin. Pero matibay siya guys. So pakita ko sa inyo yung pagkakakabit natin. And then kabit na rin natin to. Alright, let's go. Kabit na natin guys. At medyo madilim, sakto. Waterproof to. Parang uulan. So itong side na to ay tingin ko dito. Yan, mayroon pang label, hindi pa na natin natatanggal. Kaya muna natin siya dyan. Okay guys, nailagay na natin. So ganito ang itsura niyan, ano? At tanggalin na rin natin pala to. Kanyang label, yan, para mas makita niyo yung itsura. So ganyan kapag naka side view. And then tayo natin 'yon. Yan, ganyan itsura niya guys. So hindi siya masyadong malapad. Actually hindi siya masyadong lagpas ng manibela. Konting-konti lang, oh. Yan. Tingnan natin ang malapitan. So kapag nasa side or sa likod, ayan, ganyan itsura niya. And then sa kabilang side, yun. Di ba? Yan naman itsura niya kapag nasa harapan. Tuwid natin yung manibela. Ayan. Top view. Ayun. So dito pwede pa tayo maglagay ng isa pang bag, yung waterproof din, ano. So top box, hindi na tayo dito maglalagay ng top box. Yung waterproof din lalagay natin dito. So meron pa tayong isang waterproof dyan. So yan ang itsura nya guys. And then ito yung ating Craiga na 5 liters. Ayan. So dito ko siya kinabit. Ayan, so mayroong bakal na talaga to. Kasama talaga ito, stock to ng CRF. And then nilagyan natin ng screw dito. Kung nakikita nyo yan. And then tsaka dito. Ayan. And then yung strap mismo ng Craiga. So napaka-stable niya guys. Ayan. At magsisilbi na rin siyang crash guard, ano. So yun na yung crash guard natin. Just in case bumagsak tayo or madrop natin yung motor, yun na yung magiging purpose niya. Ayan. So happy na ako sa setup ng luggage ng CRF natin. Ganda. Woo. So sakto lang yung size niya guys. So, pwede pa tong lumaki. So nilagyan ko lang siya ng konting mga palaman. So, masyadong maliit kasi yung medium. Parang 12 liters lang yon. 12 plus 12 or 8 liters. Tama, 8 liters lang pala yun guys. Medium, and then tong large ay 28. Bali dalawa yon. And then meron pang extra large. Masyadong malaki guys. Hindi na magandang tingnan sa motor. Ayan. Alright. So yan na yung ating setup. At may mga reflector case pala dito guys. Yan, oh. So pag tinama ng ilaw yan, lalo sa gabi, reflect yan. And then pwede pa pala tayo dito maglagay ng mga tripod. Try natin yung ating tripod. So eto na, may tripod na tayo na ilagay na natin. So maliit lang yung tripod, ano. At sa kabila pwede ka rin maglagay doon, halimbawa kung ano pang pwede mong kabit. Basta secure lang na maganda yung pagkakakabit. So pwede natin lagyan pa. Hindi naman siya babagsak kasi sasabit pa rin siya dito. And then basta secure lang kapag malayo yung biyahe para hindi malaglag yung tripod. So ayan, guwapo. So yun na yung setup natin. Plus dagdag na lang tayo ng isa pang waterproof na bag doon sa ibabaw. And then palit tayo ng gulong ng Supermoto na dual sports tire. Alright, ganda. Thank you for watching sa ating update ng CRF 150L.